seeking your guidance and your presence with me throughout the day. I am grateful for the blessings you have bestowed upon me, and I ask for your continued grace and mercy. Please help me to stay focused on what truly matters, to be kind and compassionate to others, and to make a positive impact on the world around me. Grant me the strength and wisdom to face any challenges that may come my way, and give me the courage to take risks and pursue my dreams. Thank you for your love and your constant care, and for always being there for me. May this day be filled with joy, peace, and happiness, and may I honor you in all that I do. Amen. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renewed, flowing from the grace that I found. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiging helas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Upang hinirang, kuyagan ang magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit maubagaw, ay nilagang tulakaw, sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y nagumpay na nagtinig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitigil. Luman ang araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. In your face, all over the place. We're online. You're listening to the hottest internet station. Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service. This is my only favorite station. Tinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng mundo. Na formative years. Madam Senator, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa Pro 8, poblasyon. Mobile Channel numero 13, John Branden. Operasyon. Tapos sa paano ka mga rin sa Comando Brand. Dari sa Bacoor Committee, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario, para sa Shine Balita Online. Gikan sa lawat balitanan sa Shine Broadcasting News Center. Kini ang Shine Balita. Ug karon, ania ang inyong anchorman. Oras sa Pilipinas, alas 6:04 na sa buntag. Good morning! Good morning! Alas 6:04. Mayong buntag Malay-Balay, Bukidnon. Mayong buntag Northern Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Good morning. Good morning. Welcome na usab sa atong lain na pong pagpanakuban sa atong programa tulumanon.
Ang programa alang sa paghatod sa mga balitang impormasyon nga ngayon po na ninyong masayran karong nga adlaw. Kumusta kamong tanan? Hinaot nga ana ka mo nagpabilin sa kapis kay kabaskog sa atong mga panglawas mga ka-shine. Ilabi na gayod sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya, sa atong tagsa-tagsa ka nahimutangan. Sublay maayong buntag ka natong tanan. Welcome sa atong pagpanag-uban. Good morning! Kumusta dak bayan sa Malaybalay? Ingon man usab sa 46 ka barangay. Maayong buntag ka ninyong tanan. Kumusta kamong tanan? Naot nga okay gihapon ang inyong mga pagpanikay-sikay sa inyong tagsa-tagsa kay nahimutangan karon. Sa atong mga estudyante. Labi na karon kay tugnaw-tugnaw. Ang uban karon siguro nagloko na. Nagloko pa. Mata na, bango na. Good morning! Ang ubang karon kamulong nagkapi na karon. Atong mga amahan, atong mga inahan sa panimalay, kamulong nangandam sa ilang tagsa-tagsa ka mga kusina, alang sa ilang pamahaw aron nga mahikay na dihang daan ang ilang mga estudyante sa ilang mga pamahaw, labi na katong mga elementary pa lamang. Bangon na kamo ha, mga kabatan-una na to. Bangon kay udto na. Good morning! Ang ato usab nga mga kaigsuonan ng mga drivers karon sa multicab, mga bus drivers, mga habal-habal drivers, mga bao-bao drivers. Maayong buntag kanyong tanan. Ang uban kanila ana-ana diha sa ilang tagsa-tagsa ka terminals, mga alihanan. Kaya sugod na pod sa kumbate. Kumbate na pod. Itong mga drivers, amping sa kadalanan na, amping mga kaigsuonan na itong mga drivers. Ingon man sa mga itong mga kaigsuonan sa mga pribado o government employees. Sa itong private na government employees. Nangandam na po karon atong mga kaigsuonan din karong buntaga. So good morning. Good morning! Welcome sa atong mga pagpanag-uban. Adlaw karon nga Lunes. Adlaw karon nga Lunes, pizza 18 na bulan sa Nobyembre, tuig 2024. So pila na lang ka adlaw. Pasko na. O pila na lang ka adlaw, maihap na lang sa atong mga kamot, 13-month pay na. Makaingon na lang tag sana all. Wag kita kabalo, siguro kang uban nakadawat na gani, nahurot na magani siguro. So katong mga kaigsunan na itong mga nakadawat na, hinahinaya lang sa naghurot kay ayaw lang sa hutda diretso kay medyo layo pa ang Christmas Medyo layo pa ang Christmas. So sa ngalan sa kinidibok ang pwersa kay sige nagsinyas-sinyas diri ang atong direktor. Sa ngalan sa kinidibok ang pwersa sa Shine Broadcasting Online. Sa atong station manager Jam Grande. Sa atong admin head Brian Binaloy. Kauban usab na to ang atong chief reporter, Mobile Journal numero 17, Vicky Custodio. Kami makikubang kaninyo pag-usab sa usa ka oras nga paghatod sa mga balitag impormasyon. Sama kausap pa ako si Jay Firulino Gatmin, ang inyong tagapagbalita. O kini ang Shine Balita Nationwide. Alas 6 na sa buntag. Ayaw ka mo kalimutan mga kaigsunan mga ka-shine. Live kita karon nga makita pinaagi sa Facebook. Ang inyo lamang buhaton i-search lamang Shine Broadcasting Online og i-follow. Para updated ka mo sa mga balitag, impormasyon, mga news and entertainment. Dinhi lamang sa atong sibihan sa Shine Broadcasting Online. O ganyan ang mga nagbagang balita nga ngayon itong masayran karong buntaga mga ka-shine. Mga balita nga gikalap sa Shine Broadcasting News Center. Balita Nationwide Headlines. Una sa itong balitang lokal, uluhan sa itong balitang lokal.
Usa ka government employee sikop sa gipahigayong buy-bust operations. Shine Balita Nationwide Headline. Ikaduhang headline sa atong balitang lokal, upat ka minor na rescue sa hiniusang pwersa sa Australian Police ug PNP sulod sa pornographic den. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balitang regional, 33 anyos nga babay na banggaan og multicab patay. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong lain pang headline sa atong balitang regional, abogado ni Kibuloy giklaro nga dili babag ang sitwasyon sa panglawas aron mudagan isip senador. Shine Balita Nationwide Headline. Samtang sa atong balitang nasyonal, Pangulong Bongbong Marcos gipangmanduan ang mga LGU nga magpahigayon og mandatory evacuation. Shine Balita Nationwide Headline. Samtang sa atong ikaduhang headline sa atong balitang nasyonal, former President Rodrigo Roa Duterte ikampanya si Kibuloy pagka senador. Shine Balita Nationwide Headline. Samtang sa atong balitang international, North Korea gipadali na ang paghimo og nuclear weapons. Shine Balita Nationwide Headline. Samtang sa atong balitang sports, Jake Paul gipildi ang legendary boxer si Mike Tyson pinaagi sa usa ka unanimous decision. Shine Balita Nationwide Headline. Og sa atong balitang showbiz, Klo, si Klo mirisbak og tubag ngadto kang Ay di Las Alas. Shine Balita Nationwide. Chloe, Chloe dahil ni. Chloe. Og sa atong balitang espesyal, hotel nga giporma og sunoy, gihatagan og pasidungog sa Guinness World Record. Shine Balita Nationwide Headline. Samtang liliyon usab nato ang mga headlines usab sa atong mga kaubanang reporters, ang atong mga mobile journals nga nanukad sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokasyon aron sa pagkalap sa mga balita usab dito sa ilang nahimutangan aron ilabay dinhi sa atong sibyahan, aron ilabay pud niya kaninyo mga kasyain. Liliyon ta ang mga headlines, mga nagunang headlines sa atong mga mobile journals. Sa headlines ni Mobile Journal numero 5, ang matod pa, usa ka driver sa motorsiklo na bangga sa nakaparking nga trailer truck, critical. Shine Balita Nationwide Headline. Samtang sa headlines usab ni Mobile Journal numero 10, Richard Calvario sa iyang headlines, Office of the Vice President, ang makabansa pinangunahan ni Vice President Sara Duterte. Samtang sa report usab ni Mobile Journal numero 3, si Jam Grande, driver sa nakabangga patay sa usa ka babae gituhang lango sa ilimnong makahubog. Og sa lain pang headlines sa atong mga balita, libre nga major og minor operations gihimo sa Bukidnon Provincial Hospital dito sa Maramag. Og sa lain pang headlines usab sa atong kauban, Mobile Journal numero 9, Arlene Alibio, namatod pa 8.79 milyong budget ng DMW at uwa sa taong 2025 aprobado na. Og sa headlines usab ni Mobile Journal numero 15, Floribet Penarejo, bunggo sa DMW linya 24/7 para sa mga OFWs pananatilihin. At sa headlines naman ni Mobile Journal number 16, Danilo Penarejo, ayon sa kanyang headlines, 4.7 milyon shabu na nasabat sa mall parking lot, 3 tulak arestado. Yan ang mga headlines na ating aabangan na ibabalita sa atin ng mga kasamahang mobile journals. Mao ka na ang mga balita ng atong atangan karon mga kasyain. Ang mga dugang detalye ug hingpit nga asoy sa atong pagbalik. Standby kay atong hihatag sa pikas lawak alang sa mga pahinumdum.
Bless Panyawan Liniment Oil usa ka maayong haplas nga gigama gikan sa piniling mga herbal. Gihimo aron sa pagtangtang sa klase-klaseng mga panakit sa kalawasan. Maayo alang sa may mga rayuma, varicose veins, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, pamaol, arthritis, butod, sakit sa ulo ug uban pa. Dili ka usab daling duulan sa lamok tungod kay kini adunay sangkap nga citronella. Busayan na pagduha-duha. Gamit na sa Bless Panyawan Liniment Oil. Ang Bless Panyawan Liniment Oil mapalit sa Shine Broadcasting Studio nga naa mahimutang sa purok size poblasyon Damulog, Bukidnon ug sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Sa talakayan, isyu at tanong ng mamamayan. Serbisyong publiko at balitang totoo, lakas at kaalaman ng mamamayan. Ito ang programa KKK. Kabalita mo sa napapanahon, seguridad at pag-asenso. Kasama mo sa serbisyong publiko, kasangga ng mga inaapi. KKK. Kasama ang nag-iisang ati ng bayan, Jam Grande. Con Ati Jam. KKK. Dito, importante at mahalaga ka. Tinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Na formative years. Madam Senator, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa Pro 8, poblasyon. Mobile Channel numero 13, Jam Grande. Operasyon tapos sa finding ng mga rin sa Comando Brand. Kadali sa Bacoor Cavite Mobile Journal numero 10, Richard Calvario para sa Shine Balita Online. Oras alas 6:18 na sa buntag. Mga kasayan, mga kaigsunan, balik ta sa itong mga pagpanaguban. O ganyan ang mga hingpit nga asoy sa itong mga balita karong buntaga. Una sa itong balita nga lokal. Tingkagol na karon sa bilangguan ng usa ka empleyado sa gobyerno. Kinsa na sapon sa gilusad nga bypass operation sa mga ginsakupan sa City Drug Enforcement Unit sa pagpayuhot og illegal nga drugang shabu. Banda alas 6 ang takna sa nakalabayng gabi dito sa may purok 17A, Hagkol, Barangay Poblasyon, Sakops Dakbayan sa Valencia. Nailhan ang suspek nga si John Lester Carlos Paligin alias John, usa ka 43 anyos, usa ka LGU employee sa Valencia City. Gikonsidera nga high value individual o residente sa naisgutang lugar. Gamit ang 500 pesos nga buy bust money, nakumpiska gikan sa suspek ang 5 ka pakete sa cellphone kuna cellophane nga pulos adunay sulod sa gituhang shabu nga mutimbang sa .0 kuna 0.6 gramos nga dunay estimated value mo balor sa 4,080 ka pesos. Gidala sa PNP Bukidnon Provincial Forensic Unit sa Malaybalay ang mga nakuhang illegal nga druga alang sa laboratory examination. Sa karon temporaryo nga kustodiya sa Valencia City PNP ang dinakpan samtang gitakda mga tubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 6:20 na sa atong pagpanaguban. Oras gihatod kanato sa Bless Panyawan Liniment Oil. Ikaduhang hanay sa atong balitang lokal. Naluwas sa hiniusang operasyon sa Australian Federal Police ug Regional Anti-Cybercrime Unit 10 ang upat ka minor de edad sulod sa suspected child pornographic din nga gihilom gioperate sa mga mag-inahan
nga mga suspect dito sa Zone 4, Barangay Agusan, Siyudad sa Cagayan de Oro. Mato ni Agusan punong barangay Andrew Imano Miliza nga nakurat sila sa maong kalihukan. Ilabi na nga na nangani pagtuyo ang OC Police aron dakpon ang mag-inahan batok sa ilang kalihukang illegal. Siya miingon nga nagsumikad ang operasyon kay nasuta nga gipa-perform sa mga suspect ang mga biktima sa laway nga sundayag aron sa internet diin makita ang mga langyawng kliyente. Tungod ini gikilipay ni Miliza ang nadiskubre na bungkag naluwas ang mga bata og nadakpan ang nagpadagan sa kalihukang illegal. Alas 6:21 sa atong balitang regional. Patay sa disgrasya ang usa ka babae human na banggaan sa usa ka multicab kagahapon sa Kadlaon. Subay sa report sa kapulisan, nahitabo ang insidente sa bangga dito sa Purok 3, Barangay Balutakay, Hagunoy, Davao del Sur. Pasado alas 3 sa Kadlaon. Giila ang biktima nga si Jocelyn Hagulina Lumiktin, 33 anyos, residente sa nasangpit nga lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, igo lamang nga nagtindog ang biktima uban ang iyang asawa apan kalit lamang kining gibanggaan sa naghaguros nga multicab ngadto sa ilahang gitindugan. Gidala pa ang biktima sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival sa doktor. Nasayran nga ang sakyanan pandulong kini sa Digo City. Gumikan sa kakusog sa pagbangga, nabangga og nasulod pa kini sa usa ka tindahan nga ana sa kilid sa karsada. Maayo na lamang nakadagan ang bana sa pikas nga bahin sa dalan. Sa karon gikustodiya na sa kapulisan ang driver og pasakaan kini og kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Subay ni ana nga balita adunay update si Ate Jam Grande, Mobile Journal numero 13. Nga matot pa, driver nga nakabangga patay sa usa ka babae gituohang lango sa ilim nung makahubog. Sayron tang dugang detalye pinagi sa report ni Mobile Journal Jam Grande, update sa driver nga nakabangga patay sa usa ka babae. Jam, go ahead. Jam, go ahead. Agoy, di makalusot si Jam. Ano man di makalusot si Jam Grande. Atong balik-balikan si Mobile Journal numero 13 Jam Grande sa iyang report unya lamang taod-taod mga ka-shine. Gituuhan nga Nana si Jam Grande. Mobile Journal numero 13. Jam, go ahead. Gituuhan nga lango sa ilim ng makahubog ug nagkatagpilaw ang usa ka driver sa multicab nga nibangga sa magtiayon nga nagtindog sa daplin sa karsada ug milaos kini sa tindahan nga bahin. Kini ang gibutyag sa kapulisan subay sa pagsaysay usab sa nakalingkawas nga biktima. Kahinumduman nga patay sa disgrasya ang usa ka babae human nga nabanggaan sa usa ka multicab kaganihang kadlawon. Subay sa report sa kapulisan, nahitabo ang insidente sa bangga sa Purok 3, Barangay Balutakay, Hagunoy, Davao del Sur. Pasado alas 3 sa kadlawon. Giila ang biktima nga si Jocelyn Hagulina Lumiktin, 33 anyos, residente sa nasampit nga lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, igo lamang nga nagtindog ang biktima uban ang iyahang bana apan kalit kining gibanggaan sa naghaguros nga multicab ngadto sa ilahang gitindugan. Gidala pa ang biktima sa ospital apan gideklara kini nga dead on arrival. Nasayran nga ang sakyanan padulong kini sa Digo City. Gumikan sa kakusog sa pagkabangga nilahos pa kini sa usa ka tindahan nga anaa sa kilid sa karsada. Alang sa balitang lokal, dano ka rin sa Sign News Center. Ako si Jam Grande, Mobile Journal numero 13 para sa Shine Balita Nationwide. Daghang salamat Mobile Journal numero 13 Jam Grande sa imong update. Parahin ta sa atong mga pagpanaguban samtang atong oras 25 minutos na. Humanilabay ang alas 6 sa buntag. Lain pang report atong pagadawaton gikan kang Mobile Journal numero 5 naka-standby sa pikas linya. Matod pa driver sa motorsiklo na bangga sa nakaparking nga trailer truck critical.
Sayron tang dugang detalye gikan kang Mobile Journal numero 5 Brian Binaloy. Sir Brian, go ahead. Critical nga gidala sa balay tambalanan ng usa ka driver sa motorsiklo human mibangga sa nagparking nga trailer truck pasado alas 6 kapin sa gabi niadtong Nobyembre 14, 2024 didto sa Sayri Highway, Barangay Aglayan, Dakbayan sa Malaybalay. Subay sa investigasyon, nasayran gikan sa mga nakakasaksi. Gila ang driver sa pangalang John Gonzales, hingkod ang pangidaron o residente sa Barangay Kasisang sa nasangpit nga syudad. Sumala pa, nagbiyaya ang single motor gikan sa Rotunda Barangay Aglayan paingon sa Barangay Lagitas nga direksyon. Diyang pag-abot sa lugar sa Nitabuan, ang driver nawadan og kontrol sa pagpadagan. Hinungdan nga mibangga sa nakaparking nga trailer truck nga walay early warning signage. Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon ang nasangpit nga driver sa grabing samad sa naong nga bahin sa pagkakaroon pa ng investigasyon sa Malaybalay City Police Station sa naitabong insidente. Kini nga balita atod kanato sa Blaze Panyawan Liniment Oil. Nanukad diri sa Shine Broadcasting Newsroom, Mobile Journal numero 5 Brian Binaloy para sa Shine Balita Nationwide. Sa buong mundo. Daghang salamat Mobile Journal numero 5 Brian Binaloy. Lain pang report atong pagkadawaton Mobile Journal numero 10 naka-standby sa pikas linya. Matod pa sa iyang headline, Office of the Vice President Gawad Makabansa pinangunahan ni Vice President Sara Duterte. Karagdagang detalye mula sa pag-ulat Mobile Journal numero 10 Richard Calvario. Sir Richard, please come in. Personal na iginawad ni Vice President Sara Duterte ang OBP Gawad Makabansa Award kay Christopher De Luna, 26 taon mula sa Manlabay, Dalangiti, Cebu. Noong April 22, 2024, buong tapang na iniligtas ni Christopher ang tatlong bata, edad 19, 12 at 5 mula sa isang nasunog na bahay. Ang OBP Gawad Makabansa ay isang parangal mula sa tanggapan na kumikilala sa natatanging Pilipino na nagpamalas ng kahangahangang paglilingkod at walang katulad na serbisyo sa bayan. Ginanap ang naturang awarding noong November 15, 2024 kasabay ng selebrasyon ng ika-89 anibersaryo ng Office of the Vice President. Ang balita na ito hatid sa atin ng Blaze Panyawan Lenementuel, Mobile Journal numero 10 Richard Calvario para sa Shine Balita Nationwide. Sa buong mundo. Maraming salamat Mobile Journal numero 10 Richard Calvario. Padayon sa atong mga pagpanaguban samtang atong oras alas 6:29 na sa buntag. Sa atong ikaduhang hanay sa atong balitang regional, gitataw sa Legal Council ni KOJC Leader Pastor Apollo Kibuloy na dili matud pa mahimong rason ang kondisyon o sitwasyon ini sa panglawas aron dili mo padayon nga magpapili isip pagka-senador karong umabot nga 2025 midterm elections. Gibutiag ni Atty. Israelito Turion nga ang abogado ni Kibuloy nga ugaling anaa pa kuno ang iyang kliyente sa bilangguan samtang magsugod na ang campaign period. Sa social media matud pa sila mangampanya. Gipahibalusab ni ini nga aduna pa kuna aduna na matud pay namugna nakapin 50 ka mga sugyot balaod nun nga gikatakdang ipahibalo gipakita ngadto sa mga katawan samtang mangampanya kini diin ang una sa maong abogasya ni Kibuloy. Kuna advokasya ni Kibuloy mao ang pagpakgang sa korupsyon. Sa laing bahin gitubag sab ni Turion ang mga espekulasyon nga dunay matud pay special treatment ang pastor human gidala kini sa ospital. Sumala paniini nga katungod matud pa sa tanang tao sa nasod nga mahatagan og saktong medikasyon aron nga masuta ang kahimtang usab niini sa panglawas. Sa atong balitang nasyonal,
Gihatagan og pagtagad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang direktiba ngadto mga ahensya nga ihikling ang mga naepektuhang residente sa mas taas nga lugar isip pagpangandam sa storm surge nga posibleng ihatod sa bagyong Pipito sa pipila ka mga rehiyon. Sa usa ka briefing sa NDRRMC gipaambit sa national agencies nga nakaandam na ang food packs ug search and rescue assets nga duol sa mga probinsya nga na-report nga apektado sa bagyo. Gawas na ini gipasalig usab sa Pangulo nga adunay saktong food supply ang nasudluyo sa kadaot sa mga miaging bagyo sa agriculture sector. Libre nga major ug minor operations gihimo sa BPH Maramag. Sayron ta ang dugang detalye pinaagi sa akuang report. Mundo. Agoy di kalusot. Gihimo ang libre nga major ug minor operations pinaagi sa gihigayon nga Surgical and Medical Outreach 2024 niadtong Nobyembre 13 ug 14 tuig 2024 dito sa Bukidnon Provincial Hospital Maramag Purok 2 North Poblacion Maramag Bukidnon sa paningkamot ug inisyatiba ni Inday Aubrey Subere uban sa opisina ni Senator Juan Miguel F. Subere sa pagkigtimbayayong sa World Surgical Foundation, Bukidnon Medical Society uban sa mga lokal nga kagamhanan ingon man ang mga pribadong sektor. Andunay 81 ka pasyente ang nakapahimulos sa operasyon sa mga common cases sama sa thyroid, colostomy, tonsillectomy, hemorrhoid o hernia. Samtang aduna usab 107 ka pasyente sa minor operations sama sa pagtangtang sa cyst o lipoma. Anaasab sa 1,000 ka pasyente ang giandam sulod sa 2 ka adlaw para tagaan sa tambal sa flu, ubo, sakit sa lawas, antibiotics, maintenance medicines, ingon man sa mga bitamina, kinsa ipaubos sa medical consultation. Mobile Journal numero 2, J. Ferulino Gatmin para sa Shine Balita Nationwide. Oras alas 6:33 na sa buntag, padayon ta sa atong mga pagpanaguban. Sa lain pang report, naka-standby sa pikas linya atong correspondent. Ang ayon sa kanyang headlines, 8.79 bilyong budget ng DMW at uwas sa taong 2025 aprobado na. Alamin natin ang balitang yan mula sa pag-uulat ng ating Mobile Journal. Numero 9, Arlene Alevio. Ma'am Arlene, please come in. Mundo. Malaking pasalamat ni Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Gagdat at ng mga mataas na opisyal ng Department of Migrant Workers DMW at ng UWA Overseas Workers Welfare Administration dahil sa inaprubahan ng Kamara sa plenaryo pasado hating gabi ng Martes, November 12, ang 8.79 bilyong budget ng DMW at UWA para sa taong 2025. Ani ni Secretary Gagdat, nagpapasalamat kami kay Senate President Francis Chis Escudero at sa aming mga mahal na senador sa kanilang walang humpay na suporta sa departamento. At kami ay nangangako sa ganap na transparency at makatarungang paggamit ng mga pampublikong pundong ito. Lahat para sa pinakamahusay na interes at proteksyon sa ating mga mahal na OFW at sa kanilang pamilya. Binigyang diin din ni Finance Subcommittee Senior Vice Chairperson Joel Villanueva na nag-sponsor ng budget ng departamento na suportahan nito ang mga pagsisikap ng ahensya sa pagpapalakas ng proteksyon ng mga karapatan at kapakanan ng ating mga OFW at sa pagpapahusay ng kanilang kapasidad para sa pagtiwala sa sarili, sa ekonomiya at pagpalakas ng kanilang pamilya. Ang balitang ito hatid sa atin ng Bliss Panyawan Liniment Kuwait. Mula sa bansang Kuwait, Mobile Journal numero 9, Arlene Alivio para sa Shine Balita Nationwide. Sa buong mundo. Daghang salamat Mobile Journal numero 9 nanukad dinha sa nasod sa Kuwait. Mobile Journal numero 9, Arlene Alevio. At ang isa itong pagbalik ang uban pang mga balita. Sa itong balitang nasyonal, Pangulong former President Rodrigo Roa Duterte ikumpanya si Kibuloy pagka-senador. O sa itong balitang internasyonal, North Korea gipadali na ang paghimo og nuclear weapon. O sa atong balitang sports, Jake Paul gipildi ang legendary boxer nga si Mike Tyson pinaagi sa usa ka unanimous decision.
kana og uban pang mga balita at tangay sa atong pagbalik. Standby kay hatag sa ato speakers lawak alang sa mga pahinumdum. Bless Panyawan Liniment Oil sa kamaayong hapon. Sa talakayan, isyu at tanong ng mamamayan. Serbisyong publiko at balitang totoo, lakas at kaalaman ng mamamayan. Ito ang programa KKK. Kabalita mo sa napapanahon, seguridad at pag-asenso. Kasama mo sa serbisyong publiko, kasangga ng mga inaapi. KKK. Kasama ang nag-iisang ati ng bayan, Jam Grande. Con Ati Jam. KKK. Dito, importante at mahalaga ka. Bless Panyawan Liniment Oil sa kamaayong haplas nga gigama gikan sa piniling mga herbal gihimo aron sa pagtangtang sa klase-klaseng mga panakit sa kalawasan. Maayo alang sa may mga rayuma, varicose veins, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, pamaol, arthritis, butod, sakit sa ulo ug uban pa. Dili ka usab daling duulan sa lamok tungod kay kini adunay sangkap nga citronella. Busayaw na pagduha-duha. Gamit na sa Bless Panyawan Liniment Oil. This program is brought to us by Pawan Parks and Resort. Ang tubig importante sa atong panglawas, kini aduna importante nga papel sa daghang gimbuhaton sa atong kalawasan. Lakip na diri ang pagdala sa mga sustansya sa mga selula, pagpanalipod sa atong mga joints ug organs ug pagmintinar sa saktong temperatura sa atong kalawasan. Ang pag-inom og igong tubig makatabang aron makapugong sa dehydration o aron mahilikay kita sa constipation o kidney stones. Sa higala, batasana sa pag-inom og tubig matag adlaw. Ani ana ang Rose Droplets Water Refilling Station. Andam mo serbisyo kaninyo ug makasiguro ka nga limpyo ug masaligan ang ilang tubig. Andam usab silang mo deliver diha sa inyong panimalay. Tawagi o text lamang sa cellphone number 0951-837-1543 o pangitaa ang ilang buutan ug maabebihon nga tag-iagtag numala nga si Mr. and Mrs. Genevieve Codilla Garcia. Rose Droplets Water Refilling Station for clean and safe drinking water. Ang Rose Droplets Water Refilling Station ana mahimutang sa Purok 7, New Talamban Spring, Kibawi, Bukidnon. Tinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng mundo. Na formative years. Madam Senador, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa Pro 8, poblasyon. Mobile Channel numero 13, Jam Grande. Operasyon tapos sa panig ng mga rin sa Commander Brand. Kadali sa Bacoor Committee, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario para sa Shine Balita Online. Mga kasayan, mga kahikalan, mga kaigsunan, baliktas sa itong mga pagpanaguban. Samtang atong oras, alas 6:40 na sa buntag. Madahin ta sa itong mga balita, sa itong balitang ikaduhang hanay sa itong balitang nasyonal.
Gibutyag ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte nga ihatag niya ang iyang dako nga suporta sa pagkumpanya kang Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy sa umaabot nga 2025 midterm election. Matud pa niya nga ang pastor usa ka asset alang sa nasod Pilipinas gumikan daghan matud pa kini og nahibalan bahin sa kinabuhi. Dugang sab niya nga ang pastor adunay maayo nga pangutok ug usa ka keen observer ingon man nga adunay lalom nga pagbantay sa palibot nga makatabang sa pagdumala sa nasod Pilipinas. Kahinumduman nga usa si Pastor Apollo Kibuloy sa mga mi-file sa kandidatura isip pagkasenador alang sa eleksyon sunod tuig. Naka-standby sa Pikas Linya Mobile Journal numero 16. Mobile Journal number 16. Danilo Pinarejo. Ayon sa kanyang headlines, 4.7 milyon shabu nasabat sa mall parking lot. 3 tulak arestado. Aalamin natin ng balitang yan. Ang kabuang detalye mula sa pagulat Mobile Journal number 16. Danilo Pinarejo. Dan, please come in. Cavite, nalambat ng pulisya ang 3 hinihinalang big-time pusher at dealer ng droga. Kabilang ang isang gwardiya na inilatag na bypass operation sa parking lot ng isang kilalang mall sa lungsod ng Bacoor, kamakalawa ng hapon. Kinilala mga suspect na sina alias Faisal, 31 anyos, security guard ng Barangay Bacau, General Trias, Cavite, alias Grigo, 33, ng Baseco Compound, Tondo, Manila, at alias Ismael, 42, driver ng Barangay Bacau, General Trias, Cavite. Sa ulat, 1:40 ng hapon nang magpasa ng bypass ang pinagsanib ng pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency of Redea Region Office 4 RSET sa pangunguna ng Inspector Marshal Kalibakib at Regional Drug Enforcement Unit 4A sa pangunguna ni Police Major Joben Manalansan laban sa 3 suspect na sa parking lot area D4 ng isang malaking mall sa Bacoor. Nang magkaabutan ng droga at bypass money, agad na dinakma ang 3 at na-recover sa kanila ang nasa 77 gramo ng shabu na nasa 4,760,000 ang halaga. Pulang Toyota Altis NDT 8473 na gamit ng mga suspect at bypass money. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Blessed Panyawan Linimento Oil mula sa Tansa Cavite, Mobile Journal number 16. Danilo Pinarejo nagulat para sa Shine Balita Online Nationwide. Maraming salamat. Maraming salamat Mobile Journal numero 16 Danilo Pinarejo. Padayon ta sa atong mga pagpanaguban. Samtang itong oras alas 6:44 na sa buntag. Lain pang report atong pagkadawaton Mobile Journal number 15. Bongo sa DMW linya sa 24/7 o linya 24/7 para sa OFWs panatilihin. Kompletong detalye mula sa pagulat ni Floribet Pinarejo, Mobile Journal number 15. Bet, please go ahead. Sa buong mundo. Hinimok ni Senator Christopher Bongo ang Department of Migrant Workers. Gayun din ang attached agencies nito gaya ng Overseas Workers Welfare Administrations na panatilihing bukas 24/7 ang linya nito para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa para matiyak na madali silang matulungan sa oras na kailanganin. Binigyang diin ni Go ang mahalagang papel ng mga ahensya nito sa pagprotekta sa kapakanan ng mga OFW kasabay ng pagsasabing dapat siguruhin ang responsableng paggamit ng pondo at pinalawak na suporta sa healthcare ng OFWs at kanilang mga pamilya. Bilang Vice Chair ng Senate Finance Committee, pinasalamatan ng Senador ang mga opisyal ng DMW at OWA sa ginagawang pagdiyak sa kapakanan ng mga OFWs. Bilang isa sa mga may akda at co-sponsor ng batas na nagtatatag ng DMW
Sinabi ni Go ang misyon at halaga ng departamento. Inilarawan ito bilang isang haligi ng suporta na idinisenyo upang matiyak ang patas na pagtrato, ligtas na kondisyon sa pagtatrabaho at pag-akses sa mga mahalagang serbisyo para sa lahat ng mga migrating maggagawa. Nangako si Go patuloy na suportado ng senador ang kapakanan ng OFWs. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Blessed Panyawan Liniment Oil mula dito sa Imus Cavite Mobile Journal number 15. Lorabet Pinareho nag-uulat para sa Shine Balita News Online. Maraming salamat Mobile Journal number 15 Floribet Pinariho. Parahinta sa atong mga pagpanaguban samtang atong oras alas 6:46 na sa buntag sa atong balitang internasyonal. Wala gipang himakak sa North Korea nga ilahang gipadali ang pagbugnaw mga nuclear weapons. Gipahayag ni North Korea Ambassador to United Nations Kim Song ang nahisgutang lakang mao ang pag-atubang sa bisan unsang hulga sa ilaha. Gihimo nini nga nahisgutang pahayag sa panghinabi sa United Nations Security Council og pipila ka adlaw sa dihang mipahigayon og North Korea og missile test. Gihimo ang security meeting gumikan sa reklamo sa South Korea ug Japan sa nagpadayong missile test sa North Korea nga gipabalaka usab nila. Giakusahan usab sa South Korea ang Russia nga mitabang sa North Korea pinaagi sa pagtudlo og mga teknolohiya sa pagmugna og mga nuclear weapons. Alas 6:47 sa atong balitang sports. Gipildi ni Jake Paul via unanimous decision ang usa ka boxing legend nga si Mike Tyson kagahapong adlaw. Kuno atong milabayng adlaw sa Arlington, Texas. Midominar si Paul sa kinidibuk-ang score nga gihatag sa mga judges pinagi sa mga score nga 80-72, 79-73 og 79-73 diin pabor kang Paul. Pinagi sa iyang kadaugan, nagpabilin ni Paul ang iyang record nga 11-1. Lakip na ang 7 ka mga knockouts ug nahimong usa ka pipila ka mga boksingero nga mipildi sa usa ka Hall of Famer nga si Tyson. Sa katapusan, ilang panagsangka gidayeg usab ni Paul si Tyson o gitawag kini nga usa ka icon, the greatest boxer of all time. Kalaing bahin gipaklaro sab ni Tyson nga ang hinungdan nga matud pa sa iyaha nga pagpanagpa ngadto kang Jake Paul mao ang pagtamak matud pa ni Paul ngadto sa iyang tiil din makita nga nakasapatos ang maong batanong boxer. Apan siya nakasuot lamang og medyas. Tinuon nagkaamigo ra usab kini sila og balik human sa ilahang panagsangka. Mao day kadto. Mao day gilaparo to kay kitamakan man pud yang tilyo niya sa panahon ato nga nagatubang sila. Nakatsinilas ra ito si Mike Tyson. Si Uncle Mike nakatsinilas ra ito makakasayn niya. Gitumba ni Jake Paul. Siyempre malaparuhan kay ka. Ikaw kuno itumba ni motel di iba ka laparohon. Malaparuhan gyud. O karon sa atong balitang showbiz. Sa atong balitang showbiz, nagpamatuod nga dili appreciated ni Chloe San Jose ang unsolicited advice sa iya ni Ai de las Alas, her dealings with the Yulo matriarch kumikan sa pagrisbak na ini sa iyang Facebook account. Chloe took a swipe at the comedy queen 2 months after the latter shared her pieces of advice kung giunsa angay pagkatratuho ni ini si Angelica ang inahan sa trato ni ini nga si Carlos. Matud pa ni Ai dili angay awayon ni Chloe si Angelica gumikan kay inahan kini sa iyang hinigugma og dili pa sila mag-asawa.
gipahinumduman ini nga ang naghiusang opinyon sa mga netizens nga nagkanayong gipalayo ni Chloe si Carlos sa pamilya niini. Usa ka adlaw human gikumpirma ni Ai nga nagkabulag na sila sa iyang bana sa napulo ka tuig nga panag-uban nga si Gerald Sibayan. Matod pa sa post ni Chloe sa Facebook, "Back to you, mamang. Hindi ito para pagtawanan ka dahil sa sitwasyon mo, pero ang ginagawa mo sa iba, babalik sa'yo 10 times. It's the universe law." Mo na ito, mo ito yung wristback pod ni Chloe nga tukang Ai de las Alas. Bahala mo diha, wako'y labot na inyong wala. Mo mga marites, ray magpadako ani nga isyu ba? Kanigi mga marites, dali ra kay magpadako sa isyu. Alas 6:51. Samtang sa atong balitang espesyal. Sa atong balitang espesyal, usa ka hotel nga giporma og sunoy. Kung isa ka manok igtatari. Gatagan ko og pasidungog sa Guinness World Record. Basab. Hotel nga gipormang sunoy. So ang maghotel ani mura pog mga sunoy tusik yun. Okay, hotel pa lang daan giporma na daang sunoy. Unya ang maghotel ani kanang mag-check-in, grabing tusik. Sige, brada. Giporma mang sunoy daan. Gipasidunggan sa Guinness World. Tawa mo pa yung balita. Padahin ta. Gipasidunggan sa Guinness World Records. Isip pinakadakong building nga giporma nga usa ka manok. Nga higanting manok nga sunoy nga gitukod sa Campus Tuhan, Negros Occidental. Uy, diri ra sa Pilipinas di ay. Cool ba gini mga taga Negros ba ilang naunaan? Ang pinakabago nga tourist spot gitawag og Campus Tuhan Highland Resort. Campus Tuhan pangalan pa lang daan, pwesto na daan. Nga adunay building nga may sukod nga 34.131 meters. Nga gitas-on 12.127 meters. O gilapto niini 28.172 meters nga gitas-on. Matod ni Ricardo Tan, ang tagiya sa edipisyo nga usa siya ka dreamer. O gusto niya niini nga mahimo og usa ka butang nga unthinkable. Dugang niini, unom kabuwanan siyang naghuna-una sa konsepto o nagplano unsaon pagtukod ang building hangtod nasugdan niini og natukod ni atong Hunyo 10 tuig 2023. Og nahuman kini ni atong September 8, 2024 og natong September 5, 2024 kay giila sa Guinness World Record. So cool ba kato mga kasayan ang usa ka hotel himo kining purmang murag sunoy. Sa ato pa grabing tinusikay. Makita man ninyo sa atong hulagway mao na. So tiil pa lang daan. Asa man ka moagi ba? Ito ni Siron ba tan-awon tanion niya og asa gini agianan. So naapod siya tiil. Purma gid siyang sunoy. Kulba gid ba? Kulba. Grabe. I-zoom gani ninyo. Purma gid siyang sunoy. Mao nang tagiya si Mr. Tan. Naghuna-una siya unsa nga konsepto ang iyang paghimuon hangtod nga iyang nahuna-unaan nga sunoy na lang gid. So hilig gid siguro po ni siya manok. So kanang mag check-in diha, hilig po nagtinusikay pod. Mao kana pero natala kana sa Guinness World Record. Kita ninyo ang sunoy, kita ninyo. Mao kana ang atong balitang espesyal mga kasyahen. Alas 6:55 na sa buntag. Mga kasyahin, mga kaigsunan, mga kutoy, mga naglangkob sa itong mga balita karong adlaw. Adlaw nga Lunes, pizza 18 bulan sa Nobyembre, tuig 2024. Wa naman tayo igong panahon sa itong mga pagpananguban. Daghang salamat na lamang sa itong mga viewers, sa itong mga
sa atong mga reporters nga padayon nga paghatag sa mga balita sa ilang mga report din sa atong sibihan sa ating mga mobile journals nga mga kugihan mga kugihan sa ilang tagsa-tagsa diha kay nahimutangan sa ilang paglibod suroy na aduna gid sila mga nakutlo og manahagpat nga mga balita aron ighatod kanato mga kasyahin. Sa ngalan na lamang sa kinidibuang pwersa sa Shine Broadcasting Online, nagi sa pagpanguna sa atong station manager Jam Grande, ingon man usab sa pagpanguna sa atong admin head Brian Binaloy, ingon man usab sa ngalan usab sa atong chief reporter Mobile Journal numero 17 Vicky Custodio, kauban usab ang atong mga reporters. Sama na lamang nila ni Mobile Journal numero 16 Danilo Pinarejo, Mobile Journal numero 15 Floribet Pinarejo, Mobile Journal numero 13 Jam Grande, Mobile Journal numero 10 Richard Calvario, Mobile Journal numero 9 Arlene Alivio, Mobile Journal numero 5 Brian Binaloy. Ako na lamang si Jay Firulino Gatmin ang naghatod sa mga balita karong buntaga. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, daghang salamat sa inyong pagtanaw, mga viewers ug mga listeners. Thank you very much sa inyong padayon nga pagsuporta sa Shine Broadcasting Online. Sa katong wala pa naka-follow palihog lang i-follow, i-search lamang Shine Broadcasting Online sa inyong mga Facebook. Dinin na lamang kutob, ako temporaryong manamilit kaninyo. Daghang salamat Pilipinas. Maraming buntag dakbayan sa Malaybalay. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning. Hangtod na po sa sunod higayon sa samang takna ug sa samang istasyon. Dalaygon ang Dios nga labawng makagagahom. Kini ang Shine Balita Nationwide. Good morning. In your face, all over the place. We're online. You're listening to the hottest internet station. This is Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service. This is my only favorite station.